Unang-una, maraming salamat sa paanyaya. Ako po yung bunsong anak ni Carla Soble. Hindi pwedeng ipakilala ko ang sarili ko na hindi ko nababanggit yung tatay ko. Sabi ko nga kanina, drop out siya dito sa FEU. Dating kargador sa care at minsan hindi nakakauwi dahil kapos sa pamasahe. Natutulog sa ilalim ng tulay dito sa Maynila. Yun ang buhay ni Carlas. Pero sabi ko nga, buhay, parang Himalayan eh. Kahit nagaling siya sa mahirap na pamilya, dahil sa ika nga ni Manny Villar, sipag at syaga, at dahil sa angking talino ng aking ama, siya ay umangon. He rose above adversity. Naging Constitutional Commissioner at naging author ng constitutional provision giving education the highest budget priority. Naging Labor Secretary. Siya naglunsad ng programa sa overseas employment. At maski noon, lagi niya sinasabi, stopgap measure lang ito. Yung stopgap measure na yan, ilang dekada na, nandyan pa rin. Siya din ay naging Senator, Senate President, hanggang sa huling araw ng kanyang buhay dito sa lupa, siya ay Foreign Affairs Secretary. Pero lahat pinagmulan niyan ng pagiging isang kargador sa gobyerno. Ang isa sa tinuro sa akin ng tatay ko, education is for life. Sabi niya, maski wala ka na sa eskwelahan, kailangan matuto ka pa rin, magsikap ka pa rin, na madagdagan ang iyong kaalaman. Kahit sa pamamagitan ng libro, naaalala ko na maliit kami, yung mga fairy tales, yung Grimm's fairy tales, yung book of knowledge, lahat yan, siya nag-a-arrange, nasa pinakamababa na shelf. Yung abot namin, mga maliliit na bata. Doon yung journey ko na sa pagmamahal sa pagbabasa. So that at the age of 9 years old, alam ko na gusto ko maging writer. Itong pagpasok ko sa politika, ito ay aking pamamaraan na i-honor yung lahat ng itinuro sa akin ng tatay ko. I had the best teacher in my life in the person of my father. Sayang naman, kung sasabilingin ko lang lahat ng naituro niya, lalo na doon sa field ng labor and employment. Kaya lang ako tumatakbo. Dahil gusto kong tugtungan yung mga naiwan niyang pangarap para sa bansa. At gusto ko din magkaroon ng kamay sa paghubo sa kinabukasan ng ating mga darating na henerasyon pa. Ang aking legislative agenda, una, dagdag na protection sa OFWs. Dapat may legal attaches tayo at social welfare attaches, lalo na sa Middle East. Meron ako napauwi, si Jonathan Bigas. 9 months nang ang sentensya sa Saudi Arabia. Nakakulong 2 years and 4 months. Kung hindi lang nakagamit ng telepono at nakapag-send ng mensahe sa akin, hindi alam ng DFA na may Pilipino na over 2 years na nakakulong kahit 9 months lang yung sentensya niya. Kung may legal attaché tayo, hindi mangyayari yan. Pangalawa, yung pre-departure orientation seminar, 4 na oras. Usually 2 days bago umalis yung OFW. Para sa isang buhay ng migrante na wala siyang kaalam-alam. Napakaraming umaalis na yun. First time sumakay na aeroplano, first time gumamit ng passport nila, first time dadaan sa immigration, and yet 4 hours lang ang takdang seminar para sa kanila. Gusto ko na isang pre-departure orientation program kasama ang asawa, kasama yung anak, para alam ng pareho kung ano yung dadatnan nila, ano yung buhay ng migrante. Pangatlo, gusto ko talagang wakasan yung contractualization. Nung panahon ng tatay ko, hindi naman gusto yan. Ang dami nagsasabi sa akin, tulis mo sabihin yan. Walang magdodonate sa'yo. Wala nga nagdodonate sa akin eh. Okay lang yun, pero kailangan sabihin ko. Kasi hindi makatarungan. Paano tayo magkakaroon ng matatag na ekonomiya kung yung bulsa ng ordinaryong manggagawa hindi man lang mapunuan, maski ng pang-anim na buwan, maski pang 1 taon man lamang. Yung ating sitwasyon ngayon, ito'y bunga dahil individually kaya natin ipaglaban ang karapatan natin. Pero societal as a whole, napakahina na ng foundation natin. Sa pamilya, merong yung tatay nasa Saudi,
Yung nanay na domestic helper sa Hong Kong, yung anak nag-aaral para maging nurse. Ang pangarap ng mga musmos na Pilipino nakatali nga sa passport at sa visa. Kung ganun pa rin ang ating ihahalal, walang vision, walang accountability, walang transparency, walang makabayan na pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, ano pa mangyayari? Kaya po ako tumatakbo, kaya po ako humingi ng tulong ninyo, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga bagong dugo sa Senado. Maraming salamat. Thank you, President.